Okay guys, pupunta tayo ng Dagupan at ating ipa-repair ang ating SG cam, ating kamera na nasira. Wala na siyang powers guys eh. Bagong bili ko lang ito eh, nasira agad. Sa pag-charge ko, nagkabuhol-buhol kasi ang wire nun, kaya nagkadikitan yung wire. Ayun, nagkaroon ng short. Walang mag-aayos dito sa basista eh. Walang nag-aayos na para sa mga action cam. Check muna natin yung ating setup. Okay na. Sinit up natin guys yung ating setup na wireless, ang ating gamit na microphone. At ito ay pangalawang subok na natin ito kung hindi ba yung boses natin. Kasi doon sa isang mic ko eh karoon ng para siyang may ground, di ko alam, di maintindihan yung boses niya, parang basag or di ko alam kung saan nanggagaling. Kaya sinubukan ko itong wireless guys, na kung saan ay type C naman itong aking cellphone. At mayroon naman ding mga wireless na mga K8 pala. Nagkamali nga ako nung unang order ko eh. K9 ang in-order ko na wireless. Yung pala, sa pala yun, mga iPhone. Eh buti na lang yung anak ko, may cellphone siyang iPhone. Ayun, binigay ko na lang sa kanya. Tapos nag-order ako uli. K8 pala ang type C. Kaya ito, subukan natin kung okay ba itong kuha niya. O yung audio niya kung okay siya. Itong motor natin guys, 10 months, hindi pa na-tune up eh. Hindi ko pa na-harap eh. Naghanap ako ng technician ng mga action cam. Eh, may nakita ko sa YouTube eh. Sa yung memory PH. Tiningnan ko kung may branch sila dito sa may sa Pangasinan eh wala eh. Sa Maynila. Hindi bale pagka kung sakali mang hindi ito magawa, hindi maayos or walang mag-aayos, kapag napunta ako ng Maynila, dalhin ko na lang ito. Sa Quezon City daw yung nila ipagawaan eh.
Nag-comment nga ako dun sa vlogger kung saan sa Quezon City. Hindi naman nag-reply sa akin. Dagupan tayo guys, Dagupan. Dagupan City, Pangasinan. Samahan niyo ako. At tumbuko natin ngayon ang SM kasi may nakita akong vlogger na nagpaayos ng cellphone doon sa SM. Hindi ko alam kung nag-aayos din sila ng action cam. Pag wala sa SM, subukan natin sa Nipo Mall. Mag-gas muna tayo dito. A few moments later. Biyahe ngayon sa aking pupuntahan ngayon kung sana ma-repair yung aking action cam na aking pong ipapagawa dito sa may Dagupan. Kasi tinanong ko yung mga nagre-repair ng cellphone dyan sa Basista. Wala, hindi daw nila alam eh. Hindi nila kaya yata yung kasi maliit lang kasi ito eh. Kaiba ng to sa cellphone. Kaya dito na lang tayo sa Dagupan guys. Ating alamin dito kung mayroon. Papasok na tayo ng San Carlos City. Pero itong setup ko ngayon guys, although cellphone lang siya, pero okay naman yung niya, yung aking setup na bago, yung wireless. Sinubukan ko kahapon, anong isang araw. At okay yung sounds niya. Okay yung audio niya. Hindi siya parang basag. Yung dati basag, parang basag eh. Pero ito sinubukan ko, sana na to pag magtagal ba para ito na lang siguro gamitin ko pag hindi magawa itong aking action cam. Ang problema kasi sa action cam, hanapan mo pa ng microphone din na medyo kasi may microphone to kaso mahina yung niya, dating niya. Pero itong cellphone ang gamit natin, maraming pwedeng choices na paggawa ng
paraan sa ating microphone. Katulad nito, wireless. Sinisip ko yung wireless. Sabi ko baka baka okay itong wireless kaya sinubukan ko. Pero comment nyo na lang guys sa kung anong masasabi nyo sa aking bagong setup na wireless mic. San Carlos City. Hindi matraffic pa dito guys. At kung magustuhan naman nyo guys yung aking video ngayon ay paki-like na lang at paki-subscribe na rin guys para paki-updated kayo sa aking pa mga susunod na video. Kasi marami pa tayong nais na pupuntahan dito sa Pangasinan. Napuntahan na natin yung Daang Katutubo at Maliko at ang ano pa yung Monasteryo de Tarlac. Marami pa palang dito guys na yung mga parang yung pasyalan na lugar. Na matatawag mo ring adventure doon sa mga rider kasi nasa bulubundukin tsaka minsan pa nga rough road tulad ng Sambales to Pangasinan to Sambales yung daan nila. Rough road ang daan doon. Yung pababa ng Sambales. Tingnan natin kung di man traffic ngayon. Sa Dagupan. Sa binibitawan agad. Hindi ko pa napalitan tong kanyang gulong. Parang mabigat yung gulong dito sa unahan stock pa tong mga niya dito guys. Ang napalitan ko lang dito ay yung kanyang sprocket at sa kanyang side mirror. Yung mga gulong nito stock pa.
Ay, nakalimutan ko yung charger. Hindi ko nadala yung charger sa microphone, guys. Sayang, baka malubat itong ating microphone. Kalimutan ko na naman. Kalimutan ko ang charger. Microphone. Ilis nito itong oh. Muntik na tong. Muntik na. Ano yung mga nakaparada din kasi nasa gitna. Naku. Bilis pa naman ito tong. Matraffic ngayon sa Kalasyaw. Kalasyaw lang ang medyo matraffic ngayon din yan eh. Uy, baha yata. Uy. Wala.
Baha, guys. Ano ba yan? Basahin pa natin. Buti na lang, nag-short tayo, guys. Kung hindi, yari. Lalim. Nasaan na yung click? Di lumusog yun. Takot sa bahay yun. Pabilis-bilis pa siya. Kala niya. Makatagos siya. Ang battery niya ay nasa baba. Nasa, footboard. Ay! Ganito guys, pagka lumusong tayo ng baha, pagka pantra ang motor, permira nyo lang guys. I-steady nyo sa permira. Kahit tawid kayo ng malalim. I-steady lang nyo sa permira. Huwag kang magsigunda. Kasi pag nagsigunda ka, malalim, babad sa tubig yung motor mo. Pag nagsigunda ka, pasukan ng tubig yun, mamamatay yung motor. Naranasan ko na yan guys doon sa Manila dati, yung nag-ahinte ako. Honda 155 ang dala ko. At mayroon akong mga back sa likod. Alam mo yung sa may Quezon Boulevard yun sa may saan ba banda yun? Basta sa Quezon City. Grabing lalim ng tubig. Alam nyo ang nakamotor na iba, inaano na nila, yung tinutulak nila, yung may tumitirik ba? Pero yung dala kong TMX na 155, wala, ang lalim ng tubig. Pati yung makina, na lubog sa makina, yung makina, pero ang style talaga dyan, naka-steady ka lang sa permira. Pag tumawid ka ng malalim. Uy! Ano ba to? Ano ba kalalim yan? Ay, sa hita. Wala bang ibang daanan dito? Dagupan. Binmaloy, Oo nga pala. Layo. Karabing lalim yata yun guys. Oh. Tingnan yung mga bata hanggang sa hita nila. Yung tubig. So ibig sabihin malulunod yung tambutso natin. Pero para sigurado dito na lang tayo, balik na lang tayo. Walang dumadaan na mga motor Ay teka, may isang naglakas loob Ayun titingnan natin yun. Agoy, namatayan. Buti na lang naka-short tayo.
Yun oh. May tumawid oh. Oh, may tumawid Rosie oh. Anong motor to? Ah, kaya Rosie. Rosie sa kalam. Rosie lang sa kalam. Pinakalakas yung loob mo. Pinalakas mo yung loob ko. Grabing lalim guys. Basa ng short ko, basa na. Ano ba tong lugar na ito? Pandagat na yata ito ah. Ang mahirap dito guys kung may basa ay patay. Hello mga idol. Welcome to my channel. Ito yung continuation sa biyahe ko kanina doon sa Dagupan na kung saan ay tumirik ang ating motor. At i-share ko lang sa inyo kapag tumirik ang motor sa baha. I-share ko sa inyo kung paano mapa-under ulit. Ang unang-una, i-check mo yung battery, tapos patuyuin mo yung basa doon, punasan nyo. At pangalawa, yung spark plug, punasan mo rin, patuyuin nyo. At ang pangatlo ay yung fuse. Sigurado basa yung fuse nun. Palitan nyo rin yung ng fuse. At ang pang-apat ay i-drain mo yung carburetor. Kasi nalalagyan ng tubig yun. Kaya sigurado hindi aandar yun. Aandar man pero pag i-revolution mo, namamatay. Ganun ang ginawa ko sa motor ko kahapon. Kanina. Na tumirik. Ang ginawa ko, yun nga, ang ginawa ko sa mga parts na yun na aking pinapatuyo. Aking dinidrain ang gas doon sa carburetor para umandar ulit. Although umandar siya pero nung hindi ko pa na-drain yung carburetor, umandar siya pero pag i-revolution mo, namamatay. Kaya ginawa ko, dinidrain ko yung carburetor. Tapos, yun. Ganun na lang ang gagawin natin guys pag halimbawa tumirik yung motor nyo sa baha. Ganun ang gagawin nyo para mapa-andar ulit.
Hanggang dito na lang at huwag mong kalimutan mag-subscribe at mag-like na rin para updated kayo sa aking susunod pang mga video. Ride safe mga idol.